Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi J. Zumo Jr., Lodi Tripol 3, Lodi Anisa Dico, Lodi Cherry Pat Osa, Lodi Alrose Akon, Lodi Nyrome Armonia, Lodi Shamim Haj Jacob, Lodi Lea Yestokui, Lodi Bongkag, Lodi Erwin Matias, Lodi User ZJ, Lodi Michael Duong, Lodi Kuya Chonlizer, Lodi Wilson Gagwa, Lodi Roel Bauer. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-288 kabanata, sa pagpapatuloy. Malapit nang sumikat ang araw sa likod ng matatarik na bundok, unti-unting sumisilip ang mapusyaw na liwanag sa pagitan ng mga tuktok. Mula sa napapalibutan ng matatarik na bundok ay makikita ang isang nayon, maliit at tahimik, na tila nakasilong sa gitna ng naglalakihang bato at bangin. Ang mga bahay ay magkakadikit, napapailalim sa anino ng mga bundok na worry nagbabantay sa kanila, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan ngunit may nakatagong hiwaga. At isang mensaherong ibon ang makikita na paparating, mabilis ang pagaspas ng mga pakpak habang lumilipad pababa patungo sa nayon. At ang sulat ay makikita na nakatali sa kanyang mga paa, maingat na ipinulupot sa isang maliit na tali. Hanggang sa tuluyan itong makarating sa kanyang pagdadalhan, dahan-daang lumapag ang mensaherong ibon at tumigil ang pagaspas ng mga pakpak. Isang kamay naman ang makikita na agad na itinaas. Ito pala ay si Baek Sang-won na pinadapo ang mensaherong ibon sa kanyang kamay habang tahimik na nakatingin dito. Agad niyang kinuha ang sulat mula sa mensaherong ibon. Binasa niya ito na, ayon sa nakasulat na lolo, ang Namyangjan ay nasakop sa loob lang ng isang oras ng isang hindi kilalang puwersa. Napasabi naman si Baek Sang-won na hindi ito maari. At pagkatapos sinabi sa kwento habang makikita ang mga ito na tinamaan ng mga palaso na ang katotohanang ang Namyangjan, na isa sa mga pangunahing kuta ng Justice Alliance at matatag pagdating sa laki at depensa, ay bumagsak na, ay isang malaking gulat kahit para kay Baek Sang-won. Seryoso ang mukha niya na sinabi pa sa isip na sa kasalukuyang mundo ng martial arts, wala nang natitirang puwersa na may kakayahang sumalakay sa Namyangjan. Kung gayon, ang mga nakatagong puwersa nga ba ito? Naiisip niya si Song Woo-moon at sinabi pa sa isip na ang balitang ito ay nangangahulugan lamang na nagsimula na ring kumilos ang Justice Alliance. Napapikit siya ng mga mata na may naiinis na. Mukha na sinabi pa niya sa isip na kung makikialam ako ngayon, buburahin nila ang kanilang mga bakas at maglalaho, at kakalat ang mga tsismis sa buong mundo ng martial arts na magpapalala lang sa kaguluhan. Makikita ang sulat sa kanyang kamay na sinabi pa sa isip na ito ay laban na dapat ayusin ng Justice Alliance. Sa ngayon, tama lang na ipaubaya muna ito kay Woo-moon. Napatingin siya sa ibaba na sinabi pa sa isip na ang problema ay, bakit ngayon pa? Napaisip siya na napahawak sa baba na sinabi pa na kung aatakihin nila ang isang pantalan na kasing antas ng Namyangjan. Tiyak na mapapatuon doon ang atensyon ng buong martial world. Ano ang sinusubukan nilang itago sa paglikha ng ganitong kaguluhan? At pagkatapos ay napalingon siya ng matalim sa malayo. Makikita ang pagsikat ng araw sa likod ng bundok na matatarik na sinabi pa niya sa isip na ang Namyangjan ay malamang na pain lamang, at ang tunay nilang layunin ay nasa ibang lugar. Dagdag pa niyang sinabi habang nakatingin sa itaas na habang ang atensyon ng lahat ay nakapako sa isang lugar, ito na ang perpektong pagkakataon para kumilos sila. At ilang sandali pa ay makikita ang bahay tuluyan, tahimik at payapa sa kabila ng mga nagdaang kaguluhan. Sa loob nito, makikita pa rin si Huksu na walang malay na nakahiga sa kama, banayad ang kanyang paghinga, ngunit nananatiling seryoso ang lagay niya. Habang pinagmamasdan siya ni Han Sol-an ng tahimik, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala at pag-iingat. Hindi niya inaalis ang tingin mula kay Huksu. Biglang bumukas ang pintuan, at sa isang iglap ay pumasok ang liwanag mula sa labas. Sinasabayan ng mahinang ugong ng hangin. Nagulat si Han Sol-a at bahagyang umatras na napatingin kay Baek Sang-won na agad na sinabi na nandyan ka na pala? Agad na tumingin siya kay Huksu at agad na tinanong kung gaano na ang lagay niya. Sumagot sa kanya si Han Sol-a at sinabi na stable na ang paghinga niya, pero hindi pa siya nagkakamalay. Nakasimangot ang mukha ni Baek Sang-won habang itinutok ang kanyang tingin dito. Makikita si Huksu na mahimbing ang tulog,
at waring pansamantalang nakalimot sa lahat ng panganib at sakit na kanyang dinaanan, habang tahimik siyang nagpapahinga sa ilalim ng pangangalaga ni Han Sol-a at ng presensya ni Baek Sang-won. Napatingin si Baek Sang-won sa gilid na sinabi niya na mas mabilis ang mga pangyayari kaysa sa inaasahan natin. Mukhang hindi na tayo pwedeng manatili pa rito. Napasabi sa kanya si Han Sol-a na kung ganon. Paano naman siya? Humarap sa kanya si Baek Sang-won at sinabi na mas mabuting manatili ka na lang muna rito, Sol-a, at gamutin siya. Sa ngayon, mas ligtas ang lugar na ito kaysa sa kahit saan pa. Bahagyang may gulat na tumugon sa kanya ito na sinabi na pero. Ako, bigla namang nagsalita si Hukso kahit na nahihirapan na ang mga damit ko. Nabahala naman si Han Sol-a nang biglang bumangon si Hukso, at napasigaw siya, ayos ka lang ba? Hindi ka pa dapat gumagalaw ngayon. Halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Kahit na nasasaktan si Hukso sa bawat galaw niya, napatanong siya ng may kahinaan sa tinig, saan lugar tayo naruroon? Sinagot siya ni Baek Sang-won na isa itong pansamantalang taguan. Hinahabol ka ng mga asasin. Muling sinabi ni Hukso na ang naggamot ba sa akin, ay ang batang ito? Sumagot sa kanya si Han Sol-a na ibinuka ang kanyang kamay sa harap na oo. Pero hindi pa ka pa tuluyang gumagaling. Kailangan mong limitahan ang pagsasalita sa ngayon. Iniling ni Hukso ang kanyang ulo na sinabi niya na hindi. Sapat na ito, napaliit ng mga mata na nakatingin sa kanya si Baek Sang-won na sinabi na Hukso. May kailangan akong kumpirmahin, kaya kailangan ko nang umalis. Ang batang ito ang mananatili rito para gamutin ka. Napatingin naman si Hukso kay Han Sol-a ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalinlangan at katanungan. Sa katahimikan ng sandaling yun, ramdam ang koneksyon sa pagitan nila, habang sinusubukan niyang unawain ang paligid at ang presensya ng babaeng matiig ang nagbabantay sa kanya. Bahagyang napa-atras ng ulo si Han Sol-a, at tila may nababahalang ekspresyon ang kanyang mukha habang nakatingin kay Hukso. Sinabing muli sa kanya ni Hukso na mukhang nag-aalinlangan ka. Isang salita lang ang lumabas kay Han Sol-a, na ako, habang patuloy siyang nakatingin kay Hukso. Napangiti ng bahagya si Hukso na sinabi sa kanya na pag-isipan mong mabuti. Kung mananatili kang ganyan, pagsisisi lang ang matitira sa iyo. Biglang lumakas ang boses ni Han Sol-a at sinabi dito na pero. Mapanganib ka pa ring iwan siyang mag-isa. Seryosong tumingin si Hukso sa kanya at sinabi na ayos lang ako. Sanay na ako sa mga ganitong bagay. Napasimangot naman ang labi ni Han Sol-a, at ang kanyang kamay ay napatikom ng mahigpit. Halata ang tensyon at pag-aalala sa kanyang kilos, na waring pinipilit niyang kontrolin ang damdamin habang pinapanatili ang kanyang katatagan sa harap ng sitwasyon. At pagkatapos bahagyang itinungo niya ang kanyang ulo na sinabi na salamat. Babalik ako, pangako, napangiti naman sa kanya si Hukso. Muli na namang nagsalita si Han Sol-a na great hero. At seryosong sinabi niya na sasama rin ako sa iyo. Ako na ang personal na mananagot at gagamot sa kanya ng maayos pagbalik ko. Tahimik na tumingin naman sa kanya si Baek Sang-won. At ilang sandali pa ay ngumiti siya habang napataas ng isang kilay na nakatingin kay Han Sol-a. Makikita naman ang labi ni Hukso na sinabi niya na Baek Sang-won. Nagtatakang napatingin naman sa kanya si Palm Emperor. Lumingon sa kanya si Hukso at sinabi pa na sa loob ng aking bagahe, mayroong isang bagay na kinuha ko mula sa Lord ng Changyong Pavilion. Mabilis na napatingin si Baek Sang-won sa sinasabi niya at napasabi sa kanyang isip na ang Lord ng Changyong Pavilion. Makikita ang bagahe ni Hukso sa sahig na sinasabi pa niya na hindi ko alam ang eksaktong gamit nito, pero sigurado akong mahalaga ito. Agad namang tiningnan ni Baek Sang-won ang bagahe ni Hukso. Mabilis at maingat ang kanyang kilos. Mula rito, isang kahon ang nakuha niya, pinagmamasdan ng mabuti habang ramdam ang bigat ng misteryo at kahalagahan na maaaring taglay nito sa kabila ng tahimik na paligid. Binuksan niya ito, dahan-daang inalis ang lock habang nakatuon ang kanyang mga mata sa loob ng kahon. Nagulat siya nang makita ang laman nito, halata ang pagkabigla sa kanyang mukha. Dahil ang nilalaman ng kahon ay hindi niya inaasahan at nagdala ng biglang pagbabago sa kanyang iniisip at plano. Napasabi siya sa kanyang isip, ito ay, ngunit hindi na niya itinuloy ang iniisip. Agad niyang pinigilan ang sarili. At dito na po nagtatapos ang 287 kabanata.
Ika-288 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga matataas na bundok na halos naabot na ang mga ulap, ang kanilang mga tuktok ay nababalot ng hamog at manipis na ulap na parang puting belo. At makikita rito ang daanan, tila mahirap lakbayin at punong-puno ng panganib. At ilang sandali pa, makikita na dumaan dito si Baek Sang-won at si Han Sol-a, maingat at matiyagang naglalakad. Tahimik lang silang nagpapatuloy sa paglalakad, ang bawat hakbang ay maingat at sinasabayan ng tunog ng hangin na dumadaan sa mga bundok. Biglang sinabi naman sa kanya ni Han Sol-a na ang laman ng kahoy na kahon na ibinigay niya kahapon ay ang Chien-ryang-go. Napatingin naman sa kanya si Baek Sang-won. At pagkatapos sinabi niyang nagtataka na Chien-ryang-go, kinuha niya ang kahon na pinagmamasdan nila na sinabi pa ni Baek Sang-won na narinig ko na ang pangalang yan, pero ngayon ko lang ito nakita ng personal. Dagdag pa niya na makikita ito na ito ay isang espiritual na nilalang na inalagaan sa loob ng maraming dekada, isang insekto na lumalaki sa pamamagitan ng pagkain ng pollen ng Chien-ryang. Seryosong nakatingin sila dito na sinabi pa ni Baek Sang-won na narinig ko na ginagamit daw ito para sa pag-track. Sumagot sa kanya si Han Sol-a na oo. Noong una ay pinalaki ito para gamiting sangkap sa gamot, pero matapos malaman ng mga tao ang kakayahan nito, ginamit na ito para manghabol o sumabaybay ng mga tao. At sinabi sa kwento na makikita ang salagubang na alam ni Han Sol-a na ang Chien-ryang-go ay isang espiritual na nilalang na binubuo ng magkapares na child and mother go. Ang nasa loob ng kahoy na kahon ay ang child go, at pinipikit o itinatapat nito ang kanyang katawan sa amoy ng mother go para ituro ang direksyon. Habang papalapit ito, mas mabilis ang pagpagaspas ng kanyang mga pakpak. Napahawak sa baba si Baek Sang-won na napatingin sa kanya na sinabi na kilalang kilala mo ang Chien-ryang-go. Sumagot sa kanya si Han Sol-a. Nasa aming angkan, isa itong materyales na sinaliksik namin para makagawa ng panlaban sa laso ng go. Dagdag pa niya habang napatingin kay Baek Sang-won na depende sa child go. Maaari itong mas tumugon ng mas matindi sa mismong mother go kaysa sa amoy lang nito. Bigla namang napatingin silang dalawa sa kahon, na nakahawak pa rin ni Baek Sang-won. Nagtagpo ang kanilang mga mata, parehong puno ng kuryosidad at pag-aalala, habang tahimik nilang pinagmamasdan ang kahon. Binuksan nila ang kahon, at sa sandaling ito, tila gumalaw ang Chien-ryang-go sa kanyang pwesto. Nakatingin dito si Baek Sang-won na sinabi niya na pero, para sa isang reaksyong dapat ay humahabol sa isang tao, masyadong matindi ang pagturo nito sa hilaga. Napasabi rin si Han Sol-a na nakatingin dito na may kakaiba rito. Normal, dapat nagbabago ang direksyong itinuturo nito depende sa lokasyon ng target. Napapaisip si Baek Sang-won na ibinulong niya sa kanyang sarili na palaging pareho ang reaksyon nito. At pagkatapos, seryosong nakatingin siya dito na sinabi na kung ang tinutungo ng nilalang na ito ay hindi isang tao, kundi isang lugar, na makikita ang Chien-ryang-go na nakaharap sa hilaga. Nagulat naman si Han Sol-a na napasabi na may pagtataka na isang lugar. Makikita naman ang pagkaseryoso ng mukha ni Baek Sang-won na sinabi niya na sa halip na gamitin ang Chien-ryang-go para sundan ang isang gumagalaw na target, maaaring itinakda ito para tumungo sa isang partikular na lokasyon bilang pakay nito. Napataas ng tingin sa kanya si Han Sol-a na sinabi sa kanya na pero bakit gagamit ng Chien-ryang-go sa halip na mapa? Sinagot siya ni Baek Sang-won na ang mapa ay nag-iiwan ng bakas, pero sa tulong ng isang espiritual na nilalang na tulad nito, muli mo itong mahahanap ng hindi ibinubunyag ang lokasyon. Panandaliang natahimik si Han Sol-a at sinabi sa kanyang isip na isang lugar na kailangang manatiling tago. Naiisip ni Baek Sang-won ito na sinabi niya na ayon sa impormasyon ni Ilbong, may malaking posibilidad na ang paligid ng lugar na iyon ay napapalibutan ng isang barrier. Kung gayon, kakailanganin nila ng mas malakas na espiritual na nilalang. At makikita na bahagyang napababa ng ulo si Han Sol-a ng tahimik. At pagkatapos sinabi niya na sa totoo lang, ang direksyong ito ay papunta sa angkan kung saan ako nakatira dati. Seryosong tumugon lang ng tingin sa kanya si Baek Sang-won ng tahimik. Bahagyang napatungo ng ulo si Han Sol-a na nakapikit na sinabi na noong una. Nang makita ko kung saan nakaturo ang Chien-ryang-go, akala ko ay nagkataon lang. Nakapikit namang tumugon sa kanya si Baek Sang-won na bahagyang ibinaba ang ulo ng umiting sinabi na kaya pala nag-aalangan ka. Kung ayos lang sa'yo, maaari mo bang ikwento ang tungkol sa iyong angkan?
Nagsimulang magkwento siya na sinabi sa kanya na ang angkan ko ay ilang henerasyon nang nanggagamot, pero sa huli, naniwala ako na ang Nagel iligtas sa isang tao ay hindi ang gamot, kundi ang kapaligirang kinabibilangan nila. Napapaisip si Baek Sang-woon na nakangiting sinabi na ang feng shui ba ang tinutukoy mo? Seryosong tumugon sa kanya si Han Sol-a na sinabi na oo. Dagdag pa niya na pinili namin ang lupain ng aming angkan sa pamamagitan ng pagsusuri hindi lamang sa anyo ng lupa sa paligid, kundi pati na rin sa daloy ng ki. Muling napaisip si Baek Sang-woon na napahawak sa baba na sinabi na kung ganoong klaseng lugar yon, hindi ordinaryo ang enerhiya ng lupain. Biglang napalaki ng mata si Baek Sang-woon nang siya ay may mapagtanto. At agad na napatingin kay Han Sol-a na sinabi na maaari kaya na ito ay isang divine vein. May gulat naman sa mukha si Han Sol-a nang marinig yon na napasabi na paano mo nalaman yon. At pagkatapos sinabi sa kwento habang makikita ang lugar na ito na mula pa noong unang panahon, naniniwala na ang mga tao na may mga ugat din ng enerhiya na dumadaloy sa lupa. Sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang mga ugat ng bundok, tubig, at lupa. Ang mga may natatanging lakas ng enerhiya ay tinatawag na divine veins. Seryosong sinabi pa ni Han Sol-a na narinig ko na itinayo ang angkan sa ibabaw ng divine vein na yon. Pero bata pa lang ako, itinuro na sa akin na ang bagay na ito ay hinding-hindi dapat ipagsabi kahit kanino. Nakangiting sinabi sa kanya ni Baek Sang-woon na kaya naman wala kang pagpipilian kundi itago ito. Tama ang naging desisyon mo. Ang mga divine vein ay karaniwan talagang pinapanatiling lihim. Napahawak sa dibdib si Han Sol-a at sinabi sa kanya na pero ang desisyong yun ay hindi naging sapat para protektahan ang aming angkan. Napataas ng ulo si Baek Sang-woon na sinabi sa kanya na hindi yun kasalanan ng inyong angkan. Sadyang may nag-target lang talaga sa inyo. At pagkatapos ay bahagyang napapikit ng mata si Baek Sang-woon ng tahimik. At naiisip ito na sinabi pa niya na isang angkan na itinayo sa ibabaw ng divine vein, ang Qianriang-go na hawak ng Lord ng Changyong Pavilion, at ang balitang lawa na matatagpuan daw sa Hilaga. Makikita ang bibig niya na sinabi pa na ang mga naghiwa-hiwalay na piraso ay lahat nakaturo sa iisang lugar. Na napasabi rin si Han Sol-a na sa North. Seryosong sinabi pa ni Baek Sang-woon habang napatingin sa Hilaga na inaasahan ko na ito. Pero kung sangkot ang isang divine vein sa usaping ito, hindi ito matatapos ng Mad Alien. Habang seryosong nakatingin din sa kanya si Han Sol-a. Sinabi pa ni Baek Sang-woon na makikita ito na malaki ang posibilidad na doon isasagawa ang sword flower ritual. May seryosong mga tingin si Han Sol-a na sinabi sa kanyang isip na ang sword flower ritual. At pagkatapos isinira ni Baek Sang-woon ang kahon ng may mahigpit na hawak siya dito. Napasalubong ng kilay na sinabi pa niya na kung mahuhuli tayo, hindi na natin ito mapipigilan. Bamaling siya at sinabi pa na wala na tayong oras para mag-atubili pa. Pupunta tayo sa lugar kung saan gaganapin ang ritual. Napatungo ng ulo ng seryoso si Han Sol-a. At pagkatapos ay malakas siyang sumigaw na oo. At ilang sandali pa ay umalis na sila na humahabol siya kay Baek Sang-woon. At dito na po nagtatapos ang ika-88 kabanata.